Cafe ay sinasabing nagbukas sa panahon ng Ottoman Empire, partikular na sa Constantinople na ngayon ay kilala bilang Istanbul, Turkey noong 15th century. Ang mga cafe-hane o Turkish coffee house ay nakilala bilang social hub. Karaniwan, mga kalalakihan ang nagtitipon dito upang uminom ng kape, maglaro, makinig sa local poets o musicians, at makipagpalitan ng mga balita. Ang mga coffee house ay naging sentro ng mga talakayan tungkol sa politika, kultura, at mga nangyayari sa lipunan. Dahil dito, sinubukan ng ilang pinuno na ipasara ang mga coffee house. Dahil sa pangambang dito nagbabahagi ng mga ideya at opinyon kontra sa pamahalaan. Kalaunan, kumalat ang kultura ng pag-inom ng kape sa ibang bahagi ng Europa. Noong 17th century, nagsimulang magbukas ang mga coffee house sa France, Italy at England at naging popular na tagpuan ng mga mangangalakal, manunulat, artist at mga intelekwal sa England. Nakilala ang coffee houses na naghahain ng isang tasa ng kape sa halagang 1 penny o 1 sentimo na mas kilala sa tawag na penny universities. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang anyo at layunin ng mga cafe. Mula sa mga simpleng coffee house na nagsuserve lamang ng kape, nadagdagan na rin ang kanilang inihahain ng iba't ibang pagkain at inumin. Sa kasalukuyan, ang mga cafe ay patuloy na nagiging bahagi ng modernong kultura, kabilang na rin dito sa Pilipinas. Mula sa mga maliliit na neighborhood coffee shop hanggang sa mga kilalang coffee chains. Nagsisilbi itong hub o space na pinupuntahan para magtrabaho, mag-aral, makipag-bonding, at magpahinga. Ang salitang coffee ay hango sa Arabic word na kawa, na nangangahulugang wine o stimulant. Mula sa salitang ito ay nabuo ang mga salitang cave sa Turkish, cafe sa Italian, at cafe sa French. Pinaniniwalaang natuklasan ang kape sa Kaffa region ng Ethiopia. Bagamat may mga kuwento rin na nagsasabing nagmula ito sa Yemen. Ang mga lugar na ito ay kilala dahil sa halos 6,000 varieties ng coffee genetics. Ayon sa isang sikat na alamat, natuklasan ang kape ng isang goat herder na si Kaldi noong ika-9 na siglo. Napansin niya na naging mas maliksi at mas masigla ang kanyang mga alagang kambing matapos ngumuya ng mga pulang bunga ng isang halaman na kalaunan ay nakilala bilang coffee cherries. Mula sa Africa at Middle East, unti-unting kumalat ang pag-inom ng kape sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 17th century, sumikat ang mga coffee house sa mga bansa sa Europe tulad ng Italy, France, at England. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng iba't ibang uri ng kape. Kabilang halimbawa na lang ang Kopi Luwak ng Indonesia, na kilala bilang isa sa mga pinakamahal na kape sa mundo. Mayroon ding Cafe Trung o Egg Coffee ng Vietnam at iba pang bersyon mula sa maraming bansa. Sa Pilipinas, pinaniniwalaang nakilala ang kape noong panahon ng mga Espanyol. Isang Spanish Franciscan friar na si Claudio de la Concepcion ang nagtanim ng mga unang puno ng kape sa Lipa, Batangas. Dahil sa angkop na klima at matabang lupa ng lugar, mabilis na umunlad ang produksyon ng kape sa nasabing probinsya. Dito na rin nakilala ang kapeng Barako, isang uri ng kape na sikat sa matapang na lasa at mabangong aroma. Hanggang ngayon, nananatili ito sa mga pinakakilalang simbolo ng kultura ng kape sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago at lumalago ang kultura ng pag-inom ng kape. Mula sa mga tradisyonal na timpla, hanggang sa mga modernong coffee drinks na makikita na sa mga cafe ngayon. Huwag kayong aalis dahil for the film and photography enthusiast naman ang susunod nating pupuntahan sa pagbabalik For na sure yan, kaya mo ubusin. It's Fun! Parang nahalata ako. Nakalata. For safe space for the other food. Ayaw nga. Wait lang. Meron pang Meron pa palang iba? balance and other food. At
At dahil dyan, tikman naman natin tong bao buns.